Gandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga kablog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Share ko po sa inyo itong basic automotive electricity. Itong basic automotive electricity po ay napakahalaga po to sa mga taong gustong matuto. Lalong-lalo na po sa di gasolina yung kotse na sasakyan. So mayroon po siyang spark plug. Kung wala po spark plug ay hindi po under yung makina. So ito po yung libro na ito. Ito po yung lagi ko pong binabasa nung ako po baguhan pa lang po sa aking trabaho. So yung ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa spark plug. Bali, isi-simplify ko na lang po itong pagpapaliwanag dito para hindi na po tayo tumagal. So kung halimbawa po itong mayroon pong nakalagay dito normal ignition. So ito po siyang spark plug na to ay wala po siyang problema. Ito po yung normal na pag-spark niya sa loob po ng combustion chamber. Hindi katulad po ng iba, kung pagmamasdan po natin. Ayan po, tracking ignition, pre-ignition, erosion at gap, iba po, deposit at gap, flashover, crack insulator, deposit on insulator. So yan po yung may mga problema, liban po dito sa isa. Yan po yung normal. So pag nagkaroon po ng problema, ganito po ang nangyayari. Ayan hindi po siya nakakatawid po dito sa ilalim yung kuryente. Kasi itong kuryente po na to, ito po yung magsusunog ng gasolina sa loob po ng combustion chamber, na kung saan po yung combustion chamber ay mayroon pong air fuel mixture po na lumalabas doon at sasabayan po ng pagsunog ng kuryente na to. So kung nandito pa lang po, so magiging hindi magandang sunog hindi niya po masusunog yung fuel dahil dapat po ay pumasok po sa loob ng combustion chamber itong kuryente na to, itong pagsabog na yan. Pasasabugin po niya para magkaroon ng power yung makina. At dito naman po, nasa gilid naman. Ayan hindi po siya pumasok dito sa baba. Ganon din po dito. Hindi rin po siya. Wala siyang pagsabog na nangyari. Ganon din po dito. So isa lang po yung pinaka-normal ignition niya. Ito nagpa-flash over din siya. Dito pa lang po tumatawid na yung kuryente. So hindi niya po kayang pasabugin yung hindi niya kayang sunugin po yung air fuel mixture sa loob ng combustion chamber dahil dito pa lang po yung kuryente tumatalon na. So ito lang po yung normal niya. So ito po yung problema niya. Ignition system troubleshooting chart. So ito po yung naging problems. Yan lack of power. So kulang po yung power ng pwersa ng makina. Hard starting o mag-overheat pa rin. Mayroon siyang overheating, hard starting, engine knock, so maingay po. Backfire, engine pre-ignition, engine misfire. Misfire po, parang yan po yung rough idling. So mayroon pa po dito yung engine uses too much fuel. So masyado pong malakas sa sa fuel pag may problema po yung spark plug. Engine runs irregularly. Slow acceleration. So kahit ni-accelerate po natin ay napakabagal po.
parang delay responding. Engine will not start, so hindi rin po siya andar kung may problema po yung spark plug. So napakarami pong mangyayari po pag yung spark plug or ignition of fuel, so hindi po niya nasusunog yung fuel. Ayan, engine start but not continue to run. So ganun po ang mangyayari kapag may problema po yung mga spark plug po natin. So sana po magkakaroon po kayo ng idea kung mayroon po kayong sasakyan or kahit na hindi po spark plug, kahit yung pang grass cutter po, mayroon din pong spark plug yan. So kapag sira po yung spark plug ay ganun din po ang nangyayari kahit na grass cutter yan or sasakyan. Sa sasakyan naman po ay 4 po yan, yung iba 4, yung iba naman ay 6, mga V-type inline engine. So depende po sa makina. So isa po ang magkaroon ng problema dyan ay apektado na po, magkakaroon na po ng rough idling or ramdam po natin yung makina ay hindi na po masyadong normal yung niya, yung kondisyon. So kaya po napakahalaga po itong spark plug po na topic natin na to, kasi dito po tayo nagkakaroon ng idea kung sakaling may problema po yung sasakyan natin tungkol po sa spark plug ng sasakyan natin. So kahit papaano po ay makakatulong po sa inyo to, kahit basic lang po, at least mararamdaman nyo na pag ang spark plug po pala kung may problema ay magkakaroon ng epekto po sa operasyon ng engine. So yung iba naman po ay umaandar sila, pero mararamdaman po mo po ay masyadong maingay, katulad po ng sinasabi dito, low power, slow acceleration, ganun po. Hindi po siya nagre-response. Pag in-accelerate po natin ay hindi agad nakakapag-build up ng power, kasi hindi nga po niya nasusunog yung air fuel mixture po sa combustion chamber. Kaya ganun po ang nangyayari. So ito po yung part ng spark plug. Ayan o. So itong gap na po to, pag masyadong marami po ay nililinis po yan or ina-adjust. Itong pinakadulo, kasi natatabunan po ng yan, ng carbon. At ang maintenance nga po pala nito ay yung mga ordinary po ay base po sa experience ko, sa pinanggalingan ko, ay every 20,000 km po ay pinapalitan po yan. 20 or 30. So katumbas po ng 1 year and a half sa mga ordinary po na spark plug. Pero pagka mayroon pong platinum or iridium, maabot po yan ng mga 5 years pataas. Depende na lang po hanggat maganda pa yung nyo, yung pakiramdam nyo sa makina nyo. Yung po yung platinum ay yung matulis po yung dulo dito. Yan yung dulo. Kailang may kamahalan po yun. At yung ordinary naman po ay flat lang po yung dito, dulo. Yan, may iba't ibang klaseng spark plug po sa mga ordinary at saka mga ordinaryong sasakyan. Mayroon pong mga modelo ngayon na talagang pang matagalan na po siya. So sana po nagustuhan nyo yung video kong ito, at mayroon po kayong kaunting idea na nakuha po sa video kong ito. Dito po sa
basic automotive electricity po. At mayroon pa pong iba dito. I-explain po natin yung iba dito para makakuha po kayo ng mga kaunting idea, kasi ito po yung lagi kong binabasa noon. At sigurado po mayroon po kayong matutunan dito. At kung nagustuhan nyo po yung video kong ito, please like, subscribe na lang po, and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.